masaklap man pong isipin at masakit man po sa damdaming tanggapin, pero malinaw ang karimarimarin po na nagdudumilat na katotohanan na nangungutang silang mga traidor at kawatan sa gobyerno para may pondo silang kukurakutin. Ano po? Samantala, tayo po mga soberanong mga mamamayang Pilipino, abay, nagkakakandakuba po sa pagbabayad ng utang na yan nila. Utang na yan nila. Malinaw po. Kaya kahindik-hindik po ang mga multong proyekto sa gobyerno dahil ang ating pong saligang batas hindi lamang po substandard, pang-diktadorya pa, ano po, at multo din po, multo din ang ating po saligang batas. Bakit? Nararamdaman po ba natin na may saligang batas po tayo na gumagalaw-galaw, gumagana-gana? Wala po eh. Wala papanagot eh, hindi po ba? Ay so, sige, kilatisin po natin. Hindi po ang modus operandi ng mga sarot na kurakot, ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan, bagkus po ang pamamaraan kung paano po natin sila mapapanagot. Yung bang agad po silang maghimas rehas. Hey! Good morning po, ladies and gentlemen of the jury. Puwersa 99.9% sa Puwera, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa mga sulok po ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po, PhD Public Administration, honoris causa. Founder po ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko. Po. Ano po? Huwag na tayo patumpik-tumpik po. Bisa na po natin. Pero ibalandra po muna natin itong ating kagila-gilalas na ayon, background music. Go, go, go! Alright. And so, nung araw po kapag ako ay may kinikilatis na isyu sa akin po programa Kilatis sa radyo, nagpo-programa po ako noon sa DWAD, DCXL, may naging programa din ako sa DWS po, sa Radyo Bandido. Paminsan-minsan, isasama din ako ng aking kaibigan doon po sa Radyo ng Bayan. Po. So pag may kinikilatis po tayong mga isyu, lagi po hinahanapan ko ng kasagutan ng solusyon. Abay, madalas po kaysa minsan, dead end po ang aking nasusumpungan. Po, dead end palagi. Palagi na lang. Dead end na po. So, nag-research po ako. Nung mag-research po ako, abay akin pong nasumpungan po ito pong programa o artikulo ni Attorney Marlo Camilo. Si Attorney Marlo Camilo po ay long time practicing lawyer doon po sa California, US of A. Ano po? And so, pinag-aralan ko at doon ko po natumayan. At hindi lamang po siya lawyer, hindi. Siya po ay juror advocate. Ano po? Ay advokasya niya, maipairal sa bansa natin ang jury justice system. Pa po, may mga grupo na siya naitatag dito. May mga abogado, at kung sino-sino pang kasama niya din sa grupo na rito. Ano po? So, doon po nag-umpisa ang akin pong pagnanais
na maipairal din sa bansa ang jury justice system. And so, ako po ay nagtatag din ng Philippine Trial by Jury Movement. Po. At noong pong mga 2014, kasama ko po si Turcam, Camilo Meliendez, ang Secretary General ng Philippine Trial by Jury Movement. Pumunta po kami sa Korte Suprema. Dala po namin ng isang love letter. Aming iniikay ng Korte Suprema na isama po nila sa rules of court ito pong jury justice system po. Dahil kumbinsido po ako, 101%. Ito po solusyon sa korupsyon. In fairness, tumugon din po naman ang Korte Suprema. At ang ponente ay si noon ay Justice Lucas Bersamin na naging Chief Justice din po. Siya noon ang chairman ng Committee of Rules. Ano po? At ang Chief Justice noon ay si Maria Lourdes Sereno. Ano po? Pero unfortunately, doon po sa kanilang tugon, ang sagot po nila, unbank, unanimous, wala daw po silang mandato. Walang mandato para isama ang jury justice system sa rules of court. May pambirang pati so. Ayun po rules of court, kinopyan nila po yan sa California Judicial Branch. Pang trial by jury po yung rules of court nila. At saka hindi naman dumaan sa Kongreso. Sila naman po ang bukod tanging po pwedeng gumawa ng rules of court. So, alam po ng timano na nagpapalusot lamang po sila. So, fast forward, cheers. Ito po si Chief Justice Sereno ay nakuwaranto. Kuwaranto. Well, hindi naman natin masasabi siguro kinarma siya o sa aming lengguwahe, sa Ilonggo ay mirisi. Pero ako po, naniniwala na kung jury justice system na po ang umiiral noon, merong kumbaga pag-asa siya na huwag magtuloy yung kuwaranto. Ano po? Kasi po, pwede niya talagang sampahan ng kaso sa trial by jury, ano po? Sa grand jury muna, ang mga maestrado na gusto siya ipakakuwaranto. Si Larry Gadon yata nagpasimuno noon sa pribadong abogado. Pero at siyempre, kasama niya rin yung mga maestrado sa Korte Suprema na sumusuporta. Sapagkat siya po isang impeachable official at malinaw sa saligang batas na po pwede lamang po siyang tanggalin sa pamamagitan po ng impeachment. At isa pa, nung siya po, ang ginamit po na ebidensya laban sa kanya sa kuwaranto case, ayun po, di umano, ay hindi po siya nag-file ng salin nung siya po ay professor sa University of the Philippines. Na, hindi na po, kumbaga hindi na po, ano tawag ito, relevant nung mga panahon na siya po ay Chief Justice na o naging Justice na sa Korte Suprema hanggang sa naging Chief Justice nga po siya. Ano ba? Diretso ba siya Chief Justice? Tama. Ang diretso sa Chief Justice, ano po? Sapagkat ang parusa lamang po ng salin, pagka hindi ka po nag-file, ay tanggalin ka sa pwesto. In her case, pwede siyang tanggalin sa UP bilang professor. O kaya patawan siya ng multa, pero wala namang kulong po yun. Ito, maliban lang kung may katiwalian po siyang ginawa. No? So, sa Korte Suprema na po siya nagtatrabaho ng mga panahon yun. So, ala pong kadahidahilan at kabatay-batayan na siya po ay makuwaranto. Fast forward again, sa panahon po ngayon, si Maria Lourdes Sereno po ngayon, ex-CJ, ay advocate na po. Advocate na siya ng Filipino dual citizenship. No? Unang-una, doon sa dalawang citizenship natin ayon sa kanya, sa mata niya. No, ha?
tayo po ay mga Katoliko. No? So meron po tayo obligasyon, religious duty, no, na ang ating pong bayan ay gawin po nating makatarungan at makatao para maging makadiyos. Ano po? At yan po ay utos naman po sa Biblia. Ano po? So, ang ating namang demokratikong konstitusyon, 80% more or less, ano po, 80% hango po sa banal na kasulatan. At wala naman pong, kumbaga, maganda ang kanyang advokasya. Yung pangalawa po natin citizenship kanya ay bilang mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Tayo po may kataas-taasan kapangyarihan sa bayan. Pero karamihan na po sa atin mga mangmang. Hindi po alam ng karamihan sa atin kung anong dapat iasta po natin bilang mga soberanong mga mamamayang Pilipino. So ini-educate niya rin po, diba? Sapagkat hindi po tayo magkakaroon na makatarungan at makataong lipunan, therefore makadiyos, kung hindi po hands-on tayo mga mamamayan. Kung hindi po gumagalaw tayo mga mamamayan at atin pong tinutupad ang ating pong patriotikong obligasyon. Ano po? So, enough of that, ano po? Now, kumo halos lahat ng mga modus operandi po ng mga traidor at kawatan, no? Alam na po natin lahat ng yun. Diba? Kabisado, memorize natin eh. So, ang ating po pag-usapan ngayon ay kung paano sinagarang mapapanagot. Po, now, ugatin po natin. Ang atin po mga ninuno, balandangan natin itong ating manifesto ng KKK po. Where na yung manifesto? Ito. Po, kailangan po natin magbalik tanaw sa kasaysayan. Para lalo po natin mauunawaan ng mga bagay-bagay at kung paano po tayo humantong nasadlak sa ganito pong kalunos-lunos na kalagayan. Ano po? Na marami po sa atin kakawag-kawag sa komunidad ng kahirapan. Marami po sa atin sa sementeryo na naninirahan sapagkat ala po silang pag-upa eh. Ay lalo na pambili ng bahay na matitirhan. Bagkos sa damakmak naman po ang pondo sa gobyerno, sa pamahay. Pero hindi na nga, ayun na good news. Hindi na po binubulsa ngayon ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan ng ating kwarta. Minamali-maleta na po. Hindi lang maleta, mali-maleta na po nila. So, ito po ating mga ninunong katipunero na po. Buwis buhay po sila na nakipaglaban. Ano po ba yung kanilang ipinaglaban? Una, nagtatag po sila ng lihim na katipunan. Lihim na katipunan. Ano po? Na ang layunin ay pagkaisahin natin ng mga Pilipino. At ito mga ninuno ng mga panahon yun. Para isulong ang malayang bayan. Na ang pagkakaroon na po ng malayang bayan ala Amerika. Yan po ang pangarap Pinoy, pangarap ni Nagat Andres Bonifacio po. Bukod po sa malayang bayan, nais din po nilang palaganapin yung pong mga kutawagin ay sangguniang bayan. Sangguniang bayan. Consultative Assembly ng mga mamamayan at mga namumuno. Sa Amerika po, ang tawag nila doon yung mga town hall meeting, ano po. Kung saan yung pong kanilang opisyal sa gobyerno, congressman, mayor, bla bla bla, senador, ay haharap sa mga mamamayan at kanya ilalapag yung kanya pong mga programa na nais ipatupad. Proyektong bayan niya nais niya ipagawa sa mga bayan-bayan o sa mga probinsya. No po. At
Yung po mga mamayan naman ay malaya pong magtanong sa kanya. Malaya din po lang kilatisin yung pong ipinipresenta kung talaga nga bang ito ay kapakipakinabang o hindi. Ano po? So, yan po yung Sangguniang Bayan. Ang pangatlo po ay hukumang balangay. Opo. Lingid po sa kalaman ng marami sa atin. Bago po tayo sinakop ng mga Kastila, ang uso po, ang sistema po ng katarungan sa bawat balangay, sa buong kapuluan, ay hukuman trial by jury of the Council of Elders. Yung po kanilang mga dato noon, hindi po siya hari, hindi ruler, kung hindi po leader. Ano po? Ang gumagawa ng mga batas, nag-a-approve, yung po Council of Elders. Ano po? At ang humuhusga sa mga kaso, yung pong Council of Elders. So yun po nais ng ating po mga ninunong katipunero na maging maging kalakaran sa ating pong inambayan. At sila nga po ay nagtagumpay. Hindi po ba? Sila po ay nagtagumpay. Ang siste nga lang po, abay, naharbat po naharbat ng mga framers ng 1935 Constitution ang demokrasya. Imbis po na pandemokrasya na hukuman trial by jury, dahil inasa na po tayo ng mga kano sa proseso ng demokrasya, ang kanila pong inukit sa 1935 Constitution, abay, hukuman trial by palakasan. Trial by palakasan ng mga traidor at kawatan. As in, ipinagpatuloy lamang po nila yung pong Real Audiencia de Manila na siya pong instrumento ng diktadurang Espanya para lupigin po ang ating mga ninuno. Alam po para po mas malinaw-linaw kasi kikilatisin din po natin ang mga solusyon din po ba. So ito po muna ating wala siya. Sarap po muna natin ito. And then tigil muna ito. Diba? Para pakinggan po natin ang mungkahi ng dating justice po ng Korte Suprema. Roll BTR, come on! Justice Adolf Ascuna. Shout out po dito po sa ANC. Ano po, hindi lang po natin yung kanilang content. Pero ito naman ay Fair Use Act. Pasok po tayo at wala po naman po tayong balak na labagin ng intellectual property rights po ng ANC. Ano po. Come on, Justice Ascuna. Good afternoon. Hi, sir. Thank you very much for talking to us. Now, we've heard of this suggestion from you of this quitam writ, and we want to learn more about this. Can you tell us what the quitam writ is and how does it empower the public and ordinary citizens to act against corruption? Yes, that is an idea that I am proposing because up to now there's been no criminal case filed against any of the culprits involved in this massive corruption. The proposal involves a rule to be adopted by the Supreme Court called quitam, which allows a private citizen, in the case the government prosecutors do not file the proper criminal action, to be the one to file the what we call a relator's claim against the public official in order to recover damages and share is given a share in the ultimate recovery as an incentive to this relator that is called quitam.
So, sir, just to clarify, this allows a person to sue on behalf of the government if it doesn't act on a suspicion or accusation against a possible government official committing corruption? Yes, this is in addition to criminal cases that may be filed by the authorities. This is a really action for recovery of damages. Kasi po, sa palagay ko, mas maganda kung yung amount that was stolen is recovered. Kasi yun po ang kailangan gawin natin. Mas madali po ito kasi for future, we don't have to prove beyond reasonable doubt. The evidence is less. So, and there are procedures which involve automatic confiscation of any excessive assets beyond lawful income. So this is more of a civil case if it's just going to be the recovery of assets, not a criminal case that can be filed. Yes, this is civil in nature. Doesn't involve imprisonment. The idea is to recover the amount that was stolen. So who can file quitam writ? Is it any person, or can it be a group or organization? There are rules on who can file the action. It's a citizen suit, but the citizen must have personal knowledge of the fraud involved and must not be complicit, must not be guilty himself or herself, and must not have revealed this evidence to the media. So this is something that is original. If it has been already divulged by the relator to the media, then it cannot be the subject of quitam. Okay, so nakita naman po natin na medyo nabubulabog na po talaga ang ating bayang Magiliw po. Ano po? Now, maging po yung mga ito pong mga ano tawag sa kanila, mga negosyante po, nabulabog na rin. Kaya po may appeal. Ito pong Pangulong, may appeal sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ano po na gagawa ng paraan. Pero maging yung kanila pong mga mungkahi ay wala din sa hulog eh. Di po ba? Pareho din yung kitam ni Justice Ascuna. Diba, meron tayong makasabihan na noong araw pa, diba? Kitam, na ibig sabihin parang, ayan, nakarma ka tuloy. Mirisi, kumbaga, diba? Sa kaungasan mo. Well, anyway, nabubulabog na po talaga ang ating bansa. So, kailangan po natin kumilos para maisalba po natin ang ating republika. Otherwise, ang ating pong bayan ay magiging banana republic. Mapunta po ito sa mga aso. Sa hawlan ng mga aso ang ating bayan no po. Kung hindi pa tayo gumalaw-galaw. Nasaan na yun? Dali mo na. At ating pong ibalanda uli yung ating pong kahindik-hindik na so, linawin po natin no po. Ang ating pong gobyerno, alinsunod sa saligang batas, ay meron 3 co-equal branches. At ang layunin po nito ay para gumana ang checks and balances. Ano po? Ang legislatura gagawa ng mga panukalang batas. Ano po? Pupunduhan yung mga proyekto. Pagkatapos yung ehekutibo ay ang siyang mag-i-implement. Pero bago po sila gumawa ng ang ehekutibo, by the way, ang siyang may pangunahin din, no? Medyo may pagkakuan nga ito eh. Ano siya, mistiso. Ang pangunahing may obligasyon na gumawa po ng budget, no, ng gobyerno, mga proyekto, tumukoy ng mga proyekto, ito pong ating executive. No po. Pagkatapos, ipasa po nila sa Kongreso para po sa appropriation ng pondo.
Tapos ibabalik po sa executive, pipirmahan po ng eksekutibo, pagkatapos ipatupad na po nila. Pero, mamaya yung pero. Ngayon, ito naman judiciary, ang sumisilip-silip, tumatangyod-tangyod. Kung yung bang mga batas kasi ang General Appropriation Act, higa. Kung wala bang mga paglabag sa batas. Bukod po sa GAA, siyempre may mga Republic Act na ginagawa din ng Kongreso. So yun po, sinisipat at ni-interpret ng Korte Suprema, binubunggo sa saligang batas, at kung may paglabag, ay maaaring sisitahin po sila ng Korte Suprema. Ganon din po ang ehekutibo. Pag meron po siyang ipinatutupad na hindi po swak sa mga letra at espiritu ng saligang batas, idideklara din po na unconstitutional ng Korte Suprema. So, maganda. Maganda talaga ang konsepto ng demokrasya. Demokrasya ito eh. Kung tayo po ay nasa diktadoryang bansa, checks and balances, wala na. Kung sino yung naghahari-harian, lahat ng gusto niyang gawin, pwede niyang gawin. Pero demokrasya tayo eh. Ang problema, nag-hashtag sabwatan po sila eh. Nagsasabwatan po sila. Ano po? And so, diyan po pumapasok ang atin naman pong puder bilang sovereign Filipino people. Diyan po pumapasok. Pero sa kasulukuyan po nating sistema ng katarungan, alaw tayong kapapil-papil eh. Imbis na demokrasya po natin, dapat ay government of the people, by the people, for the people. Ang nangyari po sa atin ay government of the few, by the few, for the few. Hindi po ba? Iyan po ang ating kalakaran din sa ating bayang Magiliw. Now, pero hindi pa din naman po tayo kumbaga ubos na ang ating pag-asa. Hindi pa po. May pag-asa pa. Ika nga ni Gat Andres Bonifacio. No po? So, kilatisin na po natin EDSA Revolution. No po? Bago yan, malinaw po ng ating po demokrasya ay talagang inutil, hindi po gumagana. Dahil doon sa ginawang 1935 Constitution, ang mga kurakot, sarot na kurakot na mayagpag. Kaya kinakailangan po natin mag-EDSA People Power Revolution. Pinalitan ng Constitution, 1987 Constitution. Ganun din eh. Ipinagpatuloy pa rin po ang hukuman 12 palakasan ng mga traidor at kawatan. At lalo pa kamo, dumami ang mga nag-ari-arian, pati mga mayor, pwede na mag-ari-arian. That's a local government code po. And so nangyari po yung Million People March po, para masagkaan ang kaungasan ng mga kawatan po, traidor sa gobyerno. At diniklara nga ang PDAP na unconstitutional. Ano nangyari? Tayo ba nakinabang? Hindi po eh. Lalo po tayo napalautan. Sapagkat imbis na sa PDAP, ang allocation na po, budget allocation, allocable ng mga senador ay 200 million sa isang taon, at sa mga kongresista ay 70 million, abay, naging unlimited. Sa mga kongresista po, ginawa po nilang 1 billion per congressional district. Kaya umiyak si Marcoleta eh. Kasi siya ay party list representative. Ang budget niya lang ay 150 million lang. And so, pag malapit ka sa kusina, abay,
katakot-takot, katulad kay Pulong Duterte noong panahon ng kanyang tatay bilang presidente, 51 billion po ang may budget. Ang birang pati sa po. At ang siste, ganun pa rin, di pa rin po napapalagot sila. Diba? Ang mga traidor at kawatan. Kaya ngayon, nagkaroon na naman tayo ng trillion pesos. March na po ang ginagawa po natin. So, ito na ngayon. Marami na mga lideran po ngayon na naglabasan na po. At ang nakikita po natin, bukod doon sa kitam, diba? Meron pa mga kung ano-anong mga solusyon. Pero alaho ako nakikita, diba? Naswakto talaga na panukala galing sa kanila no? Konkretong panukala na matututupan ng korupsyon. Puro lamang po, kanta-kanta, pangguguyo, pangguto, diba? Mga simbolismo, sloganeering, white ribbon, pulong puti o t-shirt na puti, bla bla bla. No? So ano po ang kanahinihain? Ito po ang kitam. Isa natin sa kitam kay Justice Ascuna. Ano po? Ang kitam law po, nauso po yan sa Great Britain. Bakit po kamo? Pagkaman mayroong trial by jury sa Great Britain, doon nga minana ng ng jury justice system. Pero wala po siyang grand jury. Yung grand jury po kumikilatis kung may probable cause wala, at sila din po naghahain ng indictment, akusasyon o sakdal, o kaya innocence nung ka na inimbestigahan. Pasikreto po investigasyon. So kailangan po nila mag-invento ng kitam. Po. Kitam law. Sa Amerika naman, kung may grand jury na kumikilatis, mga mamamayan po yan, mga pribadong mga mamamayan, ano po, 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected, pero kailangan po na mag-apply bilang grand juror dahil may termino po. Ngayon, ito pong Amerika, naggumawa din po sila ng mga kaukulang batas para palakasin yung kanilang trial by jury. Ano po? Ang FOI, Freedom of Information, ano po, meron po sila. Ano po? At meron po silang Whistleblower Act / reward system. Kasi may reward po mga whistleblowers. May protection at may reward. Ano po? At ang nabanggit kanina ni Justice Ascuna, ano po yung pong False Claim Act sa US. Ibig sabihin, pag ikaw halimbawa nag-apply ka for tax holiday o kaya nag-apply ka ng collectible sa gobyerno, halimbawa sobra yung taxes na binayad mo o pinolekta mula sa'yo o kaya meron kang bilang isang mga mamamayan, meron kang dapat i-claim sa gobyerno ano pa mang mga bagay-bagay, pero panduloko ginawa mo katulad kay Donald Trump, di po ba? Ang ginawa niya, nag-file po siya ng bankruptcy. Ano po? At pagkatapos, umirit din po siya ng medyo maliit na babayaran taxes sa gobyerno dahil sabi niya, katuwiran niya, kikita naman yung gobyerno na mas malaki dito sa aking mga negosyo, sa real estate business niya. At yan po, convicted si Donald Trump dyan. Yung Trump Corporation. Pati yung kanyang mga alipores, yung mga opisyalis niya sa Trump Corporation, convicted po sa trial by jury. So sa madaling sabi, ala din pong, kung ikukumpara mo yung kitam sa grand jury, mas matindi yung grand jury. Kasi yung grand jury, final and executory yung kanilang conviction, yung kanilang indictment Hindi po ba? Ang kanilang sakdal at akusasyon. At pagdating naman sa trial jury, pagka lumanding sa kanila, forthwith, umpisa agad ng paglilitis, araw-araw, 4 na araw lang, average sa grand jury, sa finding of probable cause, 4 na araw din, average, sa trial jury,
para sila po ay matapos ang paglilitis at sila po ay magbalitaktakan. Po, sila na lang para maghain ng verdict, guilty o not guilty. Wala na po marami pang palabok, palusot, katulad ng ginawa ng Tracy Hondas sa kaso ng BP Sara impeachment, na binasura po nila. 97 pages, maraming mga sinungalingan, panguuto, pangbuboyo, walang batayan, pangbubola, pambirang pati sa po. So yan po ang beauty ng hukuman trial by jury, kumpara masakitan po. Wala po, walang binakbat, para lang itong ICI. Diba? Kasi yung kita, hindi naman mga mamayan, wala naman siya, hindi independent eh. Yan po ang susi ha. Para makapaglapag po ng katarungan, kailangan yung gumagawa ng katarungan ay malaya magsagawa ang kanya pong trabaho. So, mayroong mga people's initiative, ano po? Sila daw po ay maglalapag ng mga amenda sa Saligang Batas, kasama yun na yung FOI. Maganda po yan, FOI. Diba? Tapos, ano pa, yung citizens participation sa monitoring, ayun pong public PICAM committee hearing, yung mga ganun-ganun po, ano po. So, okay din naman po yan, walang problema. Ang problema lang, lahat po ng kanang EPPI, ano po, ay hindi rin po tatayo eh. No legs to stand on, ano po. Sapagkat, hindi din po, hindi katulad ng grand jury, na independent talaga. At mga sovereign people po ito eh. Ang may kataas-taas sa kapangyarihan. So, suhestyon ko po, sa mga nagsusulong ngayon nito ng PI, sina Justice Carpio, si Professor Cielo Magno, sina Commissioner I.D. Mendoza, no po, at yung mga taga-simbahan, no, si Father, kalimutan kong pangalan, no po, yung mga bispo po rin, no po, isama nila. Hindi, sumama na lang sila sa Juro Revolution. Kasi ito talaga po ang bukod tanging solusyon sa korupsyon. Wala na pong iba pa. Po. Yung anti-dynasty din, basura din po ito. Sapagkat ang anti-dynasty, pipigilan mo lang, yung halimbawa up to second degree of consanguinity and affinity sa isang pamilya. Paano yung magtatayo ng political dynasty na magkakapatido, magkakaibigan, magkakalaban pa nga eh. Diba? Magsasabuatan naman po sila eh. Pasa-pasa na lang ng termino. Opo, para nakaw dito, nakaw doon. Hindi po sila mapapanakot. Walang hahalungkat sa kanila po mga pagnanakaw na gagawin. Tulad ba, yung national political dynasty. Yun pong super majority. Hindi naman magkakamag-anak ang magkaramihan dyan. Halos lahat. Diba? Pero isa lang po ang hininga po nila. Amoy kurakot ang hininga po nila. So, ano pa po yung gusto nila? Ito po yung people initiative. Tapos na yan, death penalty. Nako. So, hukuman trial by palakasan, may silbi ng death penalty. Whistleblower pa kamo. Ang mabibitay. Kasi, bago po siya, di ba, nasumbong siya ngayon. O nalaman ng mga sinumbong niya mga kawatan, ng mga naghari-arian, may dinastiya. Opo, anong gagawin? Sampahan po siya ng mga gawa-gawang kaso. Gawa-gawang kaso. Heinous crime. Siya pa mauna mabibitay. Yung kasong isinampa niya sa mga totoong kawatan, patutulugin mo yan eh, sa ombudsman. Diba? Pag nagisingan sa ombudsman sa loob ng dekada-dekada, patutulugin ulit sa Sandigang Bayan. Dekada-dekada na naman. Pag nagising sa Sandigang Bayan, patutulugin na naman sa Korte Suprema. Dekada-dekada na naman. Ang bihira o. So, inutil din po ito. So, ang talaga pong susi, ito po ating Juro Revolution. No po? Marcha. Gawin po natin itong trillion pesos march.
gawin natin destinasyon ang grand at trial jury. Yun po ang destinasyon na gagawin po natin dito. Di ba may kasabihan? A little scare is worth more torment than a lot of common sense. Ibig sabihin po, kung meron talaga certainty of being caught and penalized in accordance with existing laws, itong mga kawatan, abay, titino po ito diba? Magiging deterrent ito. Maka 7,001 beses po nilang pag-iisipan bago po nila nakawin ang pagnakawan ng kabambayan. Kasi meron pong mga kumbaga tinitingnan silang mga bagay-bagay bago sila magnakaw. Unang-una, may mananakaw ba? Kasi ungas na lang talaga yung opisyal sa gobyerno, nananakawin niya yung wala naman siya mananakaw. So kung may mananakaw, pangalawa pong konsiderasyon, ito ba ay kaya nating nakawin? Yun. Diba? Pangatlo, ito ba'y ating malulusutan? Ganun po yun Diba? Pag nahuli tayo, malulusutan ba ito? Abay, kontrolado nga nahuhukuman sa albay palakasan Paano hindi na malulusutan po? So dito po sa juror revolusyon, pagpairal ng jury justice system sa bansa, wala po talaga lusot ang kawatan. At mabilis pa sa alas 4 silang himas sa rehas. 4 na araw lamang po average sa grand jury. Makikita na kaagad yung ipurupurupos gamit ang sentido komon ng mga jurors po. Kombinasyon ng utak, puso, isip at patriotismo. Abay, mabilis lamang po sa alas 4. Kahit presidente, subject to the law. Kahit the Chief Justice, marami mga justices sa Amerika na nakulong. Si Donald Trump, hindi nga ba convicted? Siya po, tanging presidente yung nakaupo na convicted. Hindi lang siya naparusahan dahil nanalo po siya presidente at ayaw nila na siya po ay merong bagahe para magawa po niya yung trabaho niya to the max. Wala siyang dapat na inaalala. At marami mga senador, kongresista, gobernador, doon po sa United States of America na napanagot sa trial by jury. Maging, yung sa Japan po, trial by jury din. Sa Hong Kong, trial by jury din. So napapanagot nila yung mga kawatan po na opisyalis. Pati Prime Minister nga dating Prime Minister, panagot nila. Lately, doon po sa South Korea. Nag-ship po sila sa jury justice system. Nag-trial lang sila for 5 years ng 2007 at pagdasapit po ng 2012 na full blast. So, lahat po ng mga kurakot nilang presidente dati, nakakulong ngayon. Mabuhay pa, kalahati sa mabuhay pa na naging presidente, nasa kulungan po ngayon. Yan po ang beauty ng trial by jury. Si Lee Kuan Yew, sinasabi niya na noon pa, ang problema sa Pilipinas, yung mga opisyal, mga kurakot. At sa Singapore, hindi nangyayari o napapanagot po nila yung mga kurakot sa kanila. Bakit po kanyo? Ang Singapore po, may higit sa century. Jury justice system po ang uso. Kasi sila po yung kolonya din ng Great Britain. And so pagkatapos, nung inalis na nila, nung naging independent na po sila, inalis na yung trial by jury, pero po yung mga jurisprudence po nung panahon, trial by jury uso sa kanila, yung pa rin po ang kanilang ginagamit. Opo, yung pa rin po ang kanilang ginagamit para desisyonan ng mga kaso. At siyempre pa, may pagka-diktadorya po ang Singapore. Hindi katulad sa atin, demokrasya, puno. Pero yung po missing link, missing link, binaboy po ng mga framers ng ating mga saligang batas, ang demokrasya po dapat na meron tayo. Government of the people, by the people, for the people. At ang sovereign power ng people ay nandun po sa kanyang karapatan, sa ating karapatan sa human trial by jury. Birthright po.
birthright, as in taal pong karapatan natin ang pagiging juror sapagkat demokratikong bansa ang meron tayo. At so, panawagan ko po sa mga kabataan at sa mga nakakatanda, mga thunders na katulad ko po. Nangangailangan na po tayo ng resibo, ipapakita kay San Pedro malapit na tayo sa departure area, po. Tayo mapasimuno. Isulong natin po na masingganan ang juror revolusyon. Gamitin po natin ang tigit-tigisan po natin mga sagradong boto. Sandamakmak po ito. Hindi po gamit natin ay baril at bala sa juror revolusyon. Hindi po. Sagradong boto, ballpen at balota. Papaimbulong po tayo sa political arena. Mag-organisa po tayo sa bawat barangay. Basta na po natin ng Partido KKK 2.0 Demokratiko. Atin pong buhayin at ipagpatuloy ang naunsaming laban ng ating pong mga ninuno. Na ang pagkakaroon ng malayang bansa kung saan haring bayan ang may katastasang kapangyarihan, hindi mga politisyang kawatan. Po. Sangguniang bayan at ang hukumang balangay. Medyo modify lang po natin ang hukumang balangay kasi po nung araw, trial by jury of the Council of Elders. Yung po mga thunders, ang kanila pong ginagawang mga juror po. Ano po. May template na po tayo, United States of America. Sulat po ng 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao, opo, tutuklasin ang katotohanan. Opo, katotohanan naman po tinutuklas ng mga juror. Ang batas naman po ay hinahanap po yan ng judge, ng prosecutor, at ng defense lawyer. Paglaban po natin ang ating mga karapatan, kapakanan at kinabukasan. Hindi lamang po nating mga nasa kasalukuyang henerasyon, bagkos pati po sa ating mga susunod pa na salinahe, hanggang po sa ating mga apuhan till His kingdom come. Bago po magiging Indonesia o mag-ala Nepal po tayo, ngayon pala po, isa na po natin isalba ang ating demokrasya, ang ating republika. Ano po? At siyempre, kailangan po natin yung jury justice system sapagkat nakita naman po natin, hindi lamang po yung 3 co-equal branches ng gobyerno ang inutil, hindi gumagana po. Ghost nga sindikato nga pati po yung mga constitutional bodies like yung Kumulikotong. Yan, isa pa yung Kumulikotong na yan. Kailangan mapanagot yung mga Kumulikotong na yan. Po. Si Atty. Andres Bautista ngayon, medyo napapalathala na naman, napapasikat na naman ang kanyang pangalan sapagkat pati yung mga taga-Smartmatic, damay na po, may indictment na po. Ano po, sa kanilang kaso na lagayan. No? At hindi lamang po lagayan ang usapin yan. Pati na po yung lagayan sa pagitan ng Smartmatic at Comelec, para tangkilikin ang kanila pong produkto. Bagkos, meron pa pong isa. Uplan dagdag bawas. Ano po? Uplan dagdag bawas. Kaya, bukod sa Comelec, yung COA, inutil din. Di ba? Ombudsman, inutil din. Sandigan Bayan, inutil din. Ito po kayang ICI ang hindi magiging inutil din. No? Ang talaga pong susi para ang daluyong ng korupsyon, matuldukan, maharang, ito pong jury justice system. Tried, tested, and proven na po ito for centuries. Sa mga bansang United Kingdom, United States of America, Canada, yung pong Australia, Switzerland, the Netherlands, at marami pang mga bansa sa Europa. Ano
po, Singapore, maging sa Malaysia, ang dati din jury justice system, ano po, Hong Kong, Japan, South Korea, tried, tested, and proven na po ito. Kaya dapat tayo noon pa 1935 Constitution, dapat tunay na demokrasya meron tayo Mga ungas lang talaga itong mga framers ng ating saligang batas O ngayon, di malaman kung matai sila o maihi. At di nila inaamin na sila nagkamali. No? Aminin nyo, magpakalalaki kayo, manap, no? At mga framers, no? Sino bang mga buhay pa na framers sa saligang batas? Po, ang 1987 Constitution, manap! No? Idigan nyo na, no? Na ang talagang punot dulo ng dusat sipayo naming mga nasa hanay ng 99.9% itsapuera. Ayaw pong hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatang kuno ay mga politician. So, dapat lang juror ka. Paki-like po, mag-subscribe po sa ating channel. Malaking ambag na po yan sa ating juror advocacy, ano po. At malaking ambag din po yan sa pagmumulat. Yung mga kaibigan ninyo, kakilala ninyo, mga kaaway nyo, hindi ko rin mga kaibigan kakilala at kaaway. Hindi rin kakilala at kaibigan niya ng mga kasama natin dito sa team juror Di po ba? So pag tayo po ay nagsama-sama rito, at tayo din po tatayo na makinarya politika, natin po team juror sa 2028 po na halalan, abay, tayo naman po. Tayo mo itsapera na naman ng patago sa ating pong gobyerno. Like hell. No more! No? May God bless us all. May God bless Philippines.